Eto mga sangkay, siguradong iinit po ang ulo ninyo. Mga sangkay, parang niloloko tayo nitong mga mayayamang negosyante, ano? Kasi ngayon, mga sangkay, nagsalita nga po ang may-ari ng Meralco. Nagsalita po mga sangkay tungkol po sa mga bayarin na dapat sila ang magpupuno mga sangkay pero binibigay po sa taong bayan. Ito po ay ang system loss. Yung mga bayarin sa kuryente, mga sangkay na nawawala dahil nga po siguro may mga nagja-jumper, mga sangkay, ang gustong magbayad, tayo mga Pilipino. Ngayon, tingnan po natin kasi magandang pag-usapan to mga sangkay kasi nga po marami ang umaaray na mga Pilipino dahil dyan. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button sa baba. I-click nyo na ngayon din para lagi kayong updated. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, gusto ko lang talakayin to mga sangkay. Kasi eto, viral po ngayon ang Meralco. Ayan. Manila Electric Company, Meralco, Chairman and CEO Manuel V. Pangilinan on Wednesdays raised concern who would shoulder the cost of removing system loss charges from consumers' electricity bills. Sino daw magbabayad nun? Parang yung problema ng kumpanya nila, mga sangkay. Tinatanong niya, parang ganito yan. May sarili kang company. May problema sa sarili mong kumpanya. Ngayon, ikaw na dapat solusyonan mo ang sarili mong problema dahil ikaw yung may-ari ng kumpanya, gusto mo ipasa sa mga nakapaligid na tao na walang kinalaman sa kumpanya mo. Pambira, ganun po ang nangyayari. Sino daw ang magbabayad sa system loss charges? Ngayon, mga sangkay, question to ni PBBM, di ba? Galit nga po ang presidente po natin. Dahil dyan. Kaya ngayon, mga sangkay, tinatanong niya, sino daw magbabayad? Alangan naman gobyerno. Inegosyo niyo yan. Di ba? Kung ayaw nyo pala magnegosyo ng ganyan, at gusto nyo ipasalo sa taong bayan, lahat ng binabayaran na nawawala, edi ibalik nyo sa gobyerno. Di ba? Kasi dati, ang Meralco nasa gobyerno po yan. Nawala lang yan after Ferdinand E. Marcos. Noon nga po, mga sangkay, kapag ka-December daw, may honorarium pa daw yung mga consumers. Biruin mo, nagbabayad ka, tapos biglang, ikaw ay gumagamit sa kuryente, tapos mga sangkay, pagkarating ng December, mabibigyan ka ng honorarium sa mga binayad mo, parang payback lang, mga sangkay. Ganyan po noon, mga sangkay. Kwento po yan ng mga matatanda during Ferdinand E. Marcos. Ngayon, eto mga sangkay, basahin natin. Kasi, viral po ngayon, itong Meralco. Kasi nagsalita nga po yung kanilang chairman at CEO. Sabi dito, we will not survive. Kalokohan yan. Nagpahayag ng pagkabahala si Meralco chairman and CEO, Manny Pangilinan, kaugnay sa posibleng pagsalo sa gastos kapag inalis ang system loss charges. Yan po yung mga yan po ang binabayaran ng mga Pilipino na nagamit na kuryente pero hindi nila ma-identify kung saan galing, bakit meron nun. Kumbaga nawawala po. Yun po yung mga gumagawa rin ng kalokohan. Halimbawa, nagja-jumper mga sangkay. Marami po niyan sa Pilipinas. Ang solusyon nila sa mga ganyan, bayaran na lang ng mga Pilipino. Kumbaga yung problema ng kanilang kumpanya, ipapasalo sa sambayan ng Pilipino. Problema ng company nila yan, wala tayong kinalaman, walang kinalaman ng mga Pilipino, gumagamit lang ang mga Pilipino at nagbabayad. Pero ngayon, ang problema ng kumpanya nila, ang nangyayari pala, matagal na pong ang mga Pinoy ang sumasalo. Imagine niyo yan, mga sangkay. When you push electricity through wires, they're all
be resistance. The longer the lines are, the more the resistance will be. It is not a question of inefficiency. There's a cost to it. So the real question is, who bears the cost? Grabe, no, mga sangkay. Alam niyo ang solution dyan? Ang solution kasi dyan, sir, ayusin nyo yung mga kuryente, yung mga kable ng kuryente. Kaya nagkakaroon po ng, ano tawag dito, yung mga jumper na yan, mga sangkay. Kasi nga po, pangit yung mga, ito tingnan nyo na lang mga sangkay, papakita ko na lang sa inyo para magets po talaga ng lahat. Tingnan nyo yung mga spaghetti ware sa Pilipinas. Ito, Meralco. Spaghetti wires. Tingnan nyo na lang ito mga sangkay para gets na gets po natin kung gaano katindi. Kapangit yung ng Meralco. Ayan spaghetti wire na malalayan, guys. Ayan Kaya may mga jumper eh. Ang solution dyan, bakit hindi nyo na lang itanim sa ilalim ng lupa yung mga kuryente? Ayusin nyo po. Kasi doon, wala na talagang gagalaw niyan. Diba? Hindi yung, dahil wala sa ayos yung serbisyo nyo, kayo ang ipapabayad nyo sa taong bayan. Anak ng tokwa. Ayan tingnan nyo. Kaya may mga jumper. Ganyan ba naman? Parang mga spaghetti wire. Talagang mali yun, mga sangkay. Pero ayun na nga. Kaya humahantong sa ganun. Kasi hindi maayos yung, tingnan nyo naman. Anak ng tokwa. Ayan ayan. Ngayon, mga sangkay, may mga nawawalang kuryente, yung nagamit na kuryente, pero pinapabayad sa atin. Hindi po makatarungan yun. Mga Pilipino yung pasasagutin. Anak ng tokwa. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there has to be discussion. It's gonna impact the entire power industry in this country. Anak ng tokwa. Sakit sa ulo, no? Ngayon ko nga lang nalaman to na yung pala, pinapabayad sa atin, pinapasalo sa atin. Makatarungan ba yun, sir? Biruin nyo mga kababayan, kumpanya nila. Tayo yung nagbabayad sa kung anong problema na meron sila. Parang ganito lang yan kumpanya mo. May kumpanya yung Jollibee. Ngayon, nasira yung kisame ng Jollibee. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng leak, nagkaroon ng na-bankrupt. Na yung na-bankrupt, mga sangkay, ang pinagbabayad, yung mga kumakain sa Jollibee. Ang lupit, diba? Ganun po ang halimbawa dyan, mga sangkay. Gayunpaman, tiniyak ni Pangilinan na handa sila makipagtulungan sa gobyerno kaugnay ng isinusulong ni President Marcos na pagtanggal sa system loss charges. Sabi niyo, it is not a small matter because you can erase the bill but the system loss is still there. Who's going to pay for that? The industry? It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive. Naknanto pa. Negosyo nyo. Negosyo. Problema nyo yan. Bakit nyo ipapasa sa mga Pilipino? Problema nyo nga yan Diba? Ang masasabi ko dyan, ayusin nyo yung mga kable ng kuryente. Siguro it's time para itanim na, sa ilalim ng lupa. Mga sangkay yung kable ng kuryente. Yun ang sa ibang bansa, ganyan Sa China, wala ka na makikitang kuryente na nakalutang. Sa yung mga may mga poste. Yung mga poste na ng mga sangkay, yung mga tower na mga source ng kuryente. Pero yung mga papunta sa mga komunidad, kakalsadahan, hindi na po. Nasa ilalim po ng lupa yung mga kuryente nila, mga sangkay nakatanim. Iyan, wala talaga makakapag-jumper dyan. Diba? So, ngayon, at least, alam na po nating lahat na pinagbabayad pala ang maraming mga Pilipino sa problema lang ng Meralco. Problema nila sa loob. Ang sumasalo, taong bayan. Wow, ang galing. Ang lupit-lupit naman nun. Now you know, guys.
Ano po ang inyong opinion? Grabe din, mga comment dito. Sanay na sanay kasi kayo na sa taong bayan ipagbabayad yung mga yan. System loss is not a consumer's fault. It is a part of the cost of services and hence must be paid for by the electricity distributor. Sobrang takot ng mayaman pag mababawasan kahit kaunti ang kita niya. Actually, mga sangkay, malaki naman talaga kita nila. So lang talaga nila yung sobra-sobra. It seems like we need to find a competitor. O, yun na nga. Sa buong Asia, tayo ang may pinakamataas na singilan ng kuryente. Kaya nakakamiss si PRRD sa mga ganitong sitwasyon. Kapag nagmamatigas itong mga owners. Oo nga, mga sangkay, nung panahon po, ito walang halo tong mga sangkay, walang halo tong politics. Naalala nyo dati, nung panahon ni Duterte, minumura yung mga yan kapag pumapalag. No? Dapat ganun din ang gawin ni PBBM, no? Banata na yung mga yan kasi tigas ng ulo eh. 'Di ba? Isipin mo, tayo yung pinagbabayad ng sa ulo, 'di ba? Banata na dapat ni PBBM to ng matigas na salita para talagang makaramdam. Let competitors in. Monopoly is questionable. What if competitor says otherwise? Correct. Sana po may mga competitors na pumasok sa Pilipinas. I-open na kasi natin sa Senado yung foreign direct investment. Gawin ng 100% yan. Naknang toko yung 60-40 foreign direct investment policy. Wala yan eh. Yan po yung nagpapahirap sa Pilipinas kaya walang pumapasok ng mga competitors ng di ba? Ng mga negosyante na ito. Wala nga kompetensya eh. Kaya sila mga kasangkay, niloloko po tayo. Imagine, tayo pala nagbabayad niyan sa system loss charges. What? It is your responsibility as a company to bear these costs because they are part of your normal operational expenses. You should also invest in improving and maintaining your facilities to reduce system losses instead of passing those losses on to consumers. Ito nga yung sinasabi ko mga sangkay, di ba? Ayusin na nila. Yung mga kable ng kuryente, itanim nyo na yan sa ilalim ng lupa. Wala talaga. Ewan ko ba? Ayan time to pay attention on your line cables. Di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Nanto ko yan. Well, anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito pa yung Sangkay Revelation. Maganda po yung topic natin dito related po sa Bible prophecy. Okay, kapupulutan ng kaalaman at aral. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.